Hello! Kung dumaan sa inyo itong reading na to ng May 2, 3, or 4, maaaring para sa inyo itong reading na to, yung mga messages na nandito. Okay, you have Tower, Knight of Swords, and Seven of Wands. Okay, mukhang merong some kind of divine intervention sa iyo, with the Tower. No? Itong divine intervention na sinasabi ko, maraming maraming pwede yan. Like, pwedeng meron kang something na matutuklasan, pwedeng makakaligtas ka from a danger, no? Kasi parang merong biglang mangyayari, may biglang darating na pwedeng ikaka-shock mo, sorpresa, basta ikakagulat mo yan, for sure, Tower yan eh. And pwede kasi itong itong pangyayari na to is a life changer para sa'yo. No? So, especially kung meron kang some kind of malaking revelation, no? Maaaring yung revelation na yan, sapat na para mabago yung direction, ng buhay mo or ng kalagayan mo sa ngayon, no? Kasi ito ay major, si Tower, So, this is parang awakening, no? Pwede rin ito, biglaang magkakaroon ng pagbabago since ito ay Tower, no? Pwede rin naman itong biglaang ending sa inyo, kung ano man itong biglang mag-i-end, no? Pero yung possibility na magkakaroon ng disaster or chaos is nandun din. Hindi ko yun maiaalis with the Tower card. No? Pero itong pangyayari na ito is pinadala ng divine, no? Para magkaroon ng realignment pagdating sa buhay mo, sa kalagayan mo. Now with the Knight of Swords, this is an advice na huwag kang maging padalos-dalos, no? Sa mga next na gagawin mong decision or action. So, mas maganda na pag-isipan mo muna ng mabuti, no? Huwag ka rin huwag ka rin basta-basta magja-jump into, conclusions. Tapos, ito naman, nakikita ko, Seven of Wands, kasi feeling ko lang, ito yung nasa magandang position ka na eh. So, ibig sabihin, itong current situation mo is may advantage ka rito, no? Kung titignan natin, kung tatanungin natin, ibig sabihin, may laban ka, may leverage, may laban ka tungkol dito sa situation na ito And parang in-urge ka nitong card na to na wag ka basta-basta magi-give up or wag ka basta-basta mai-intimidate sa kung ano mang mga challenges or opposition yung kakaharapin mo. Okay? So, kung sa love life mo to, pwedeng meron kang something na madidiscover tungkol dyan sa person mo na ikakagulat mo for sure. Hindi ko na masasabi kung ito ay positive or negative kasi neutral card naman yung Tower card na yan. Okay, kung halimbawa na meron kang gagawin, yun nga yung sinasabi ko with the Knight of Swords. Tingnan mo muna, no? Before ka mag-judge or before ka gumawa ng major decision tungkol dito sa relationship ninyo, kung meron ka mang particular na pinaplano na gagawin, wag ka munang basta-basta magja-jump into conclusions and then wag ka munang magde-decide kung hindi pa ganun kasigurado. Okay? So, wag ka munang magmamadali if ever kung ano man yung pinaplano mong gawin na yan. With the Seven of Wands, sa tingin ko, pwedeng defensive itong energy nitong person mo kung halimbawa i-confront mo siya, no? Feeling ko lang. Pero, pwede rin naman kasi yung indication ni Seven of Wands na yan is parang yung relationship ninyo, pwedeng maraming obstacles or pwedeng may mga blockages or pwedeng may mga tao na hindi approve or tumututol dyan. So, nakikita ko with
with the Seven of Wands, desidido. Hindi ko alam kung energy mo to, energy ng person mo. Parang willing naman na ipaglaban yung connection or relationship.